Ito yung continuation ng vlog kahapon. So, gabi na nga nito at bago pa matulog, naghaplas ulit ako ng kamay ni Nanay Vapor Rub sa likod at sa dibdib ni Kowa. And dumating na pala itong bagong charger namin. Purple na nga ito from Ugreen. Kasi di ba last time bumili ako ng pink na charger para sa mansanas na phone na ginagamit ko. Okay na okay siya. So, sabi ko, ito naman, Type-C naman ito. Tapos, purple nga yung pinili ko. Kasi may color blue, may white din yan. So, para maiba lang, madaling ma-identify kung kanino bang charger to. Akin yan kasi purple. Yung mga ganun ba. So, meron kasing spare phone si Papa, which is yung dating phone ni Tita Rose. So, binigay niya na nga kay Pinky. So, ayan, hindi rin compatible. Meron kasi talagang charger itong cellphone ni Pink. Anong nangyari? Naiwan doon sa bahay ng Tito James niya. So, hindi niya magamit yung cellphone na yun dahil walang compatible na charger. So, imbes na makapag K-drama marathon, nanood lang ako ng vlog ni Hazel King. So, anyway, meron pala kaming bago natanggap na tumbler dito. Ito na yung tumbler na gagamitin ni Pink tuwing papasok siya ng school. And this is from Sivago. So, 17 ounce yung capacity nito. Ceramic liner yung loob niya. Actually, 3 ways kung paano ka pwede makainom dito. Tanggalin mo yung mismong takip or kapag nandyan yung takip, pwede itong straw feature niya. O kaya naman dito sa kabila, kung gusto mong tumanggab ng tubig or inumin, pwedeng-pwede ito. Tapos napaka-cute niya. Talagang pangbata. Tapos maganda kasi yung quality niya kahit malamig, hindi nagmo-moist sa labas. Kasi may mga tumbler na rin akong nasubukan na kapag nilagyan mo ng malamig na tubig, tapos after mga ilang oras sa labas, yung labas pati yung takip. So eto, goods na goods siya. Nakita pala ako ni Pinky habang binubuksan yan. Kaya naman, ayan, for the sukat nga agad siya. Excited na nga rin siya kasi nagustuhan niya rin talaga. Kinabukasan naman, late na naman ako nagising. Ano ba naman to? Sira na naman yung sleeping pattern ko. Anong nangyari? Kasi maghihilamos, magmumumog lang talaga ako. Tapos nakita ko, ay, parang kailangan ng kuskusin itong tiles. Kaya, ayan, for the quick linis lang ako dito sa banyo. Isa sa napaka-unique na feature ng aming banyo ay may ganyang pader. Kakaiba yan dahil hindi lahat ng banyo merong ganyan. Diba? Tinanggap ko na rin talaga na hindi naaayos yung tiles na yan hanggat nag-i-stay kami dito. Well, anyway, habang busy-busyhan nga sa kwarto ang mga anak ko, dito muna ako tumambay sa labas at napakalakas ng ulan. Kaya pala ako tumambay dito sa may gate banda dahil kita mo naman yung itsura niya. Gustong-gusto ko na talagang kumilos dito dahil napakakalat, napakagulo. Kaso talaga nakakatamad kumilos. Alam mo, minsan ang dami ko nare-receive na comment na, ang sipag mo naman, Mom Shi, ang sipag mo talaga ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, maraming beses na pinipilit ko yung sarili ko talagang hanapin yung kasipagan sa katawan ko. Kasi may mga times, may mga araw talaga na kahit anong convince ko sa sarili ko, kumilos ka nga, maglinis ka, mag-ayos ko. Hindi ko talaga magawa. Minsan nga nare-reward ko pa yung sarili ko na kain ako ng cravings ko, inom ako ng cravings ko, and then after that, sisipagod na ako. Pero minsan hindi tumatalab. So eto, nagpa-deliver nga pala ako ng mga prutas at gulay kasi naalala ko, napicturean ko pala yung GCash phone number nung gulayan kung saan ko nga ito nabili. So free delivery nga yun. So sinave ko siya sa phone book ko, tapos nag-text lang ako. Sabi ko, bukas po ba kayo? Baka pwede pong umorder na lang dito, babayaran ko po through GCash. Tapos magbubuk po ako ng rider na magpipick up dyan. So, nag-reply naman siya, open daw sila. Tapos, sinend ko lahat ng mga kailangan ko. Ang wala lang dito, mangga, strawberry yata yun. Tapos, sabi niya, sige, ako na lang magde-deliver. Total, nung nabanggit ko yung address ko, sabi niya, malapit lang naman. So, ayan nga yung mga pinag-o-order ko. Nakakatuwa, sobrang convenient at the same time. May libre pa nga akong ganitong crate, sa akin na daw yan. So, anyway, kaya pala ako nagbibili ng mga ganito. Kasi, meron akong ini-screenshot na ingredients ng next fresh juice na gagawin ko. Di ba nga may juicer na nga kami dito sa bahay. So anyway, eto nga at kinuha ko na muna itong sink drainer dahil huhugasan ko na muna itong lettuce pati na rin yung ibang mga pinagbibili ko. So meron kasi akong nabili last time sa grocery na QP ba yun? Yung roasted sesame na salad dressing. So naisip ko, pwede ko itong gawing salad. Then yung iba kapag nag-sandwich kami, lalagyan ko ng lettuce. Kasi pag sandwich, burger, gusto ko talaga may lettuce, may tomato, merong cucumber. Parang hindi siya special kapag walang ganun.
Hindi special. Kakaibang standard naman yan. Meron talaga akong spinner ng vegetable para sa mga lettuce, mga gulay-gulay. Tinatamad naman ako maghalungkat sa ilalim ng lababo kasi kailangan ko talaga na matindihang organization sa ilalim ng lababo, dito sa may mga shelf namin sa kusina. Siguro kapag nahanap ko na yung kasipagan. So, reality po talaga dito sa aming bahay. Hindi all the time malinis at organized. Kaya pasensya na rin talaga kasi yung ibang viewer napakataas ng expectation pagdating sa mga nagva-vlog na mga momshi na dapat sobrang linis lagi, sobrang ayos, organized, walang labahin, walang kung ano-ano. Oh my God, pasensya na po. Hindi ko po ma-achieve yung standard ninyo. But anyway, etong iba, ilalagay ko nga muna sa kanya-kanya nilang lagayan. So, isa na nga ito sa mga kailangan kong ayusin. Itong metal rack na ito, kita mo naman, meron dyang hand mixer. Tapos, itong mga pinagtatanggal kong vitamins. Hala, feeling ko expired na yan. May mga laman pa, sayang nga eh. So, sa likod banda pala niyan, meron lang ako sinabit na lagay ng mga onion, garlic, luya. So, andyan lang yan. Ang kinabit ko lang dyan, ang ginamit ko pala, cable tie. And then, itong mga malalaking patatas naman, nilagay ko lang sa brown bag dahil tatabi ko yan pang french fries namin dito. Tapos ito nga, dahil expired na for the tapo na. Sayang nga. Alam mo, sa totoo lang, napakasarap din pala sa mata na may mga ganyan sa lamesa, no? Imaginein mo siguro kung meron kang bahay sa may probinsya, tapos meron kayong garden na maliit, tapos everyday kang merong inaani. Alam mo, parang fantasy ko yun. Fantasy! Yung tipong mag-harvest ka. Kilala niyo ba si Mommy Danica? Lodi ko yun. Kasi nakakatuwa siya, napakasimple niya. Tapos ang dami niyang alam na mga lutuin, gawain, even mga woodworks, caring. Kaya sobrang nai-inspire ako kay Mommy Danica. Well, anyway, nagpasok pala ako dito ng ilang tissue dahil nagkaubusan na nga kami ng tissue. So, isa ilalagay ko sa CR, isa para dito sa lamesa, and then isa naman, isasabit ko dito sa pagitan ng pinto. Alam mo, dati, ang nakakabit dyan sa naka-sticker na yan ay diffuser ba yun? Kaso naubos na nga yung essential oil namin. So, sinasabitan ko na lang siya ng tissue. Caring naman. Gusto daw ni Kowa ng grapes. So, eto. At gumamit lang ako ng gunting para hatiin, para iwas choke. Dahil ang sabi, kapag full na grapes or buo na grapes, may tendency maka-choke. So, ayan nga. Ito naman para kay Pinky. Konti lang kasi si Pinky hindi talaga mahilig sa prutas. Pero, nitong mga nakaraan, talagang pinapuwersa ko siya pakainin. Kasi, kung hindi niya susubukan, paano niya malalaman nga yung lasa, diba? Ito nga pala yung may meriendahin ko. At ito palang QP na to. Kasi nakalagay, after mo siyang ma-open, doon sa likod na label, after ma-open, dapat makonsumo siya within 1 month. So, naalala ko, yung dating binili kong ganito, hindi ko naubos siya in 1 month. So, ang ending, tinapon ko siya. Kayo ba, yung mga ganyan, yung nauubos nyo ba talaga in 1 month? Let me know naman sa comment section. So, iniisip ko na lang ngayon, kapag nakakain ako nitong merienda, nakagawa ako ng juice, feeling ko sisipagin ako para maglinis nga dito sa kusina, especially sa labas. And kung mapapansin nyo, doon sa video kanina, wherein pinakita ko nga yung labas sa may bandang gate, na andon yung dalawang maliit na drawer ng mga bata dahil for sale na siya. Dalawang maliit na drawer, 1K. Kailangan ko na ulit magbenta ng mga gamit. Dahil alam nyo na, grabe yung mga kagastusan lately. Hindi ko na rin alam kung paano ako nagkakaroon ng mga panggastos. But thank you, Lord, for your provision. Grabe rin si Lord. So anyway, kailangan ko palang hiwa-hiwain at balatan itong ilan sa mga gagamitin ko para sa next juice na gagawin nga natin. So eto na nga at magsisimula na tayo. Medyo nakarami ng kaing grapes si Kowa pero nag-crave pa nga siya ng apple. So, eto. At binalatan ko na muna yung apple, yung ilan dyan para kay Kowa. But the rest, isasali ko doon sa gagawin kong juice. Nag-prepare na rin ako dito ng cucumber at carrots. Kita mo naman itong mga anak ko. Ang gagaling talaga. At in fairness naman dito sa sofa, kasi hodang tuntungan niya ng dalawang anak ko, napaka-firm ng pagka-foam niya. Malambot siya pero iba rin yung firmness na atake niya. So worth it yung ganyang sofa. If ever na bet nyo ng ganyang lazy caterpillar sofa, yung link nasa comment section, pati na rin sa showcase. Ito naman po yung ginagamit kong juicer sa bahay. Ang brand po nito ay Kawu, and pang-apat na beses ko palang yata ito magagamit. Wanna help me do this? Make juice? Come here.
nakita ni Kowa nagagawa ako ng juice, gusto niya daw tumulong. Kaso, nung nilagyan ko na nga ng upuan dito sa harap para matuntungan niya, bigla naman tumakbo, nakipagharutan na naman sa ate. So, ayan na nga ang ating fresh apple juice. So, bali, ipagmi-mix ko kasi lahat ng mga pinagpe-prepare ko ng ingredients dito. So, maliban sa apple, maghahalo din ako dyan ng cucumber. Meron tayo ditong orange, 2 orange yata ito. And then, isang lemon. Tapos, ang pinakahuling ilalagay ko dito ay ginger or luya. Yes! So, ihiwalay ko muna yung walang ginger kasi feeling ko baka hindi magustuhan ng mga anak ko. And then, yung iba lalagyan ko ng luya. So, napakadali lang talagang gumawa ng fresh juice kapag meron kang ganitong juicer dahil hinihiwalay niya nga yung pulp at saka doon sa mismong katas lang talaga. So, even if hindi naman balatan, yung apple, yung carrots, carry lang naman dahil hihiwalay niya nga yung mismong juice. So, eto nga at gumamit pa ako ng strainer. One time may nag-comment, sabi, wag mo nang gamitan ng strainer kasi sayang yung fiber. Ang akin lang naman. Nag-impekto yan. Ang akin lang naman. Hindi, kasi yung mga bata, ayaw nila na may mga bula-bula ba. So, eto na nga, yung wala pang ginger. Ayan, natitikman ko na muna at in fairness, masarap siya. Fresh na fresh ang lasa. Alam mo talagang iba yung ibibigay niyang nutrition sa katawan. Kasi syempre lately, nare-realize ko rin naman yung mga pinagkakain nga namin, mga fast food, order, ganyan. Hindi talaga siya ka-healthy. Tapos, di naman na ako bumabata. Patanda na ako ng patanda. Halata naman. So, dapat talaga, mas maging conscious na dapat ako sa mga kinakain, iniinom ko. Kaso, medyo kasi ako dyan, weakness ko talaga yung mga pagkain, lalo na yung mga na-order, ganyan. So, dapat balansihin ko yung mga food and drinks intake ko ba. At saka sa family ko na rin, hindi lang para sa akin. So, yung nakita ko nag-post ng ganitong ingredient nga ng juice is nilagay niya sa maliliit na bote, tapos ilalagay niya sa ref. Good for 3 to 5 days daw. Depende. Pero ako siguro mga 2 araw lang yung ganyang kakaunti sa amin. So sa mga bata, kahit papano, iinumin ko sila. Kahit persahin ko na talaga, lalo na tong si Pinky. Para lang talagang meron siyang additional nutrients sa katawan kasi hindi talaga yung nagkakain ng mga gulay. Kung meron mga gulay, siguro kangkong doon sa sinigang. Naisip ko, kung na-afford mo nga na bumili-bili ng mga pagkain sa mga fast food, mga ganyan, why not mag-invest ka na lang sa mga prutas, gulay, kung anong paraan mo kayang i-intake sa katawan mo. Kung juice ba yan, go. Kung salad ba yan, go. Basta lang, dapat mag-healthy living na tayo. Pero ang hirap panindigan, aminin, 'di ba? Unlike sa ibang mga tao na talagang lumaki sa puro gulay lang. Naalala ko yung nanay ko, mahilig sa gulay yun eh. Meron pala nag-comment before, nagtatanong paano ko daw nililinis yung juicer ko. Hugasan lang talaga yung upper part niya kasi yung pinaka-base niya na motor, hindi naman yun nililinisan. I mean, punas lang yun. Pero the rest ng mga attachment tulad nito, gumagamit lang ako ng straw brush para kahit yung mga kasingit-singitan ay nalilinis ko ng maayos. Inubos ko na rin lahat ng mga hugasin dito sa lababo para clear na siya, and then pinaglalabhan ko na rin itong maliliit na basa na lagi lang nakatambay dito, at saka kinuskus ko na nga rin yung sink. Alam mo, naisip ko, next time na mamalengke nga ako para kay Papa, dadalhin ko rin yung juicer para magawan ko siya ng fresh juice doon, tapos pwede niyang i-keep lang muna sa ref para at least kahit papano, alam ko ang hilig sa prito ng tatay ko, para naman kahit papano healthy-healthyhan ng atake. And recently, may mga nababasa akong sa comment, bakit binablur mo, hindi mo na pinapakita yung front na face ng mga anak mo? Alam mo, ang nangyari kasi, siguro 1 month or 2 months ago, meron ako nakitang mommy influencer. Umiiyak siya kasi yung picture yata ng baby niya ay nagamit sa mga hindi magandang bagay. So, syempre bilang nanay, katas bilang 2 babae pa yung mga anak ko, nakakatakot. And simula nun, nagkaroon ako ng realization na, oh my God, masyado kong na-expose yung mga anak ko. Although, syempre, ang main goal ko lang naman dati, kaya gusto ko ng vlog, family vlog, is para ma-document yung buhay namin. Pero, isang bagay talaga na nire-regret ko sa buong vlogging journey ko is sana man lang nang protektahan ko yung privacy nila. In a way na sana man lang kahit yung mukha nila hindi ko na naipakita at
all. Kaya meron nagko-comment, bakit yung ibang mga lumang vlog mo sa YT, wala na po. In-only me ko na siya. So, ayun po ang dahilan kung bakit either nakatagilid, nakatalikod, or nakablur na po ang pagmumukha ng mga bagets ko. Pero kasi syempre tayo, lalo na sa akin, nung first time ko maging nanay, sobrang proud lang ako sa anak. Syempre, anak mo yan, makukyutan, magagandahan ka talaga dyan. So, proud na proud ka dyan. Pero, hindi kasi lahat may pure intention sa mga bagets. Yung iba, Diyos ko po, ginagamit sa mga hindi maganda. And I hope sana sa ibang mga parents dyan, talagang ganun na lang din yung gawin natin. Kung gusto man ng mga anak natin magpakita ng mukha nila sa social media, kapag nasa tamang edad na sila, yung alam na nila yung mga consequences. Kasi yun nga, isa sa mga regret ko talaga sa pagbablog ko, pinakita ko pa yung mukha ng mga anak ko. Pero cute pa rin naman sila sa mata ko, maganda sila sa paningin ko. Ayun lang, kailangan lang nila ng privacy. Kaya pasensya na po talaga kung hindi nyo na makita yung mukha ng mga bagets ko. Kung ano yun naman yung itsura nila noon, ganun pa rin naman. Meron pala ako ditong in-order para sa kanila ng mga notebooks, isang Kuromi, isang Melody, and ang update, nagkapalitan na sila ng favorite. Si Kowa, Kuromi na ang gusto. Si Pinky, may Melody na ang gusto. Nakakaloka. So, dito ko lang sila sa may sahig, sa may tiles, pinagpe-painting para kapag meron mang mamansyahan sa sahig, madaling punasan. Kaso, itong si Kowa, nagmansya dito sa cabinet. So, sabi ko, punasan niya. So, ilang naman for today.